Naniniwala ka ba na kailangan mo ng swerte para maging milyonaryo? Kung hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang lihim na maaaring magmukhang kakaiba, hindi mahalaga ang swerte. Hindi ang merkado, hindi ang gobyerno, hindi ang pamilya, at lalong hindi ang ekonomiya ang magdidikta kung magiging milyonaryo ka o hindi. Ikaw. Palaging ikaw. At kung hindi mo pa nakamit, may isang bagay sa loob mo na kailangang magbago. Gusto mo bang tuklasin kung ano yon? Noong una, naniniwala ako na may mga taong pinapalad ng swerte, na parang isang hindi nakikitang puwersa ang nagpapasya kung sino ang magtatagumpay at kung sino ang hindi. Ngunit ngayon, alam ko, ng buong seguridad, na ito ay isang malaking kasinungalingan na ipinapasa sa atin upang bigyang katwiran ang ating mga kabiguan. Hindi swerte ang nagligtas sa akin mula sa aking kalagayan, nalulubog sa utang, may sakit, at malungkot. Isang desisyon. Isang matibay, malinaw na desisyon na ginawa ko sa isang sandali ng sakit at kawalan ng pag-asa, nang napagtanto ko na walang ibang tao na tutulong sa akin. At hayaan mong itanong ko, ilang beses mo nang ipinagpaliban ang isang pangarap dahil inisip mong hindi pa ito ang tamang oras? Ilang beses ka nang nagtago sa likod ng dahilan na kailangan mo ng kaunting swerte? Naalala ko pa noong halos wala akong pera para maglagay ng gasolina sa kotse. Madalas akong manghiram ng $2 para makabili ng 5 galon ng gasolina. Isang buhay ng paghihirap, walang direksyon, at naniniwala ako na talagang hindi patas ang mundo. Noong mga panahong iyon, isang lalaki ang tumingin sa akin at nagsabi, "Bob, bakit hindi mo baguhin ang iyong mga resulta?" Hindi ko kailanman naiisip iyon. Naniniwala ako na ang buhay ay isang bagay na nangyayari sa akin, hindi isang bagay na maaari kong likhain. Sa sandaling iyon, isang maliit na liwanag ang sumik. Isang maliit na apoy sa gitna ng dilim. Hindi ko alam kung paano, ngunit nagdesisyon akong magbago. At ang desisyon na yon, at hindi ang swerte, ang nagbigay ng bagong direksyon sa aking buhay. Nagsimula akong mag-aral, maghamon sa sarili, at lumabas sa aking comfort zone araw-araw. Hindi ko na inaasahan na magiging mas maganda ang mga bagay. Pinilit kong maging maganda ang mga bagay. Itinuro ni Andrew Carnegie, ang pinakamayamang tao sa kanyang panahon, na ang pinakamalaking kapangyarihan na mayroon ang tao ay ang kapangyarihan ng desisyon. At tama siya. Kapag ikaw ay nagdesisyon ng tunay, ang buong universo ay nagsisimulang gumalaw upang magbukas ng mga daan. Ngunit hindi ko ibig sabihin na isang malamig na desisyon, puno ng mga alinlangan. Ang ibig kong sabihin ay isang desisyon na nagsisiga, na umaapoy sa loob at tinatanggal ang lahat ng ibang opsyon. Marahil ikaw ay nakikinig ngayon at nakakaramdam ng hindi komportable. Marahil naaalala mo ang mga pagkakataon na ipinagpaliban mo dahil hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na magdesisyon. At ito ay isang magandang tanda. Dahil ang hindi komportableng pakiramdam na iyon ang unang senyales na handa ka ng magbago. Hindi mahalaga kung wala kang pera ngayon. Hindi mahalaga kung wala kang suporta. Wala rin akong ganun. Isa akong simpleng tagalinis. Ngunit ang mayroon ako ay isang malinaw na desisyon, magiging mayaman ako. At ito ang desisyon na kailangan mong gawin ngayon. Isipin mo kung paano magiging buhay mo kung nagdesisyon ka noon pa lang na talagang tutok sa iyong mga pangarap. Nasaan ka na ngayon? Sino ang kasama mo? Ano na ang mga nagawa mong tagumpay? Ngayon, hayaang magliyab sa iyong loob ang mga sagot na iyon. Hayaan mong ang sakit ng paano kung ang magbigay ng lakas para sa iyong bagong desisyon. Dahil simple lang ito, maaari kang magpatuloy na maghintay sa swerte, o maaari mong piliin ikaw mismo ang lumikha ng iyong sariling swerte simula ngayon. Kapag tunay kang nagdesisyon, hindi mo natatanungin kung magtatagumpay ka, kundi paano ka magtatagumpay. At doon magsisimula ang landas. Kung nararamdaman mong handa ka na, narito ang hamon ko sa iyo, ngayon, magdesisyon ka ng isang layunin sa pananalapi. Maaaring magtagumpay ng 10,000, 100,000, 1,000,000 piso. Hindi mahalaga. Pumili ng isang bagay na magpapakilos sa iyong puso, na magpapasilaw sa iyong mga mata at magpapalambot sa iyong mga tuhod. At magpasya kang magsimula ngayong araw at itaguyod ito ng 30 araw. 30 araw ng ganap na focus. Walang palusot. Walang kapag may oras. Commitment na buo. Sa pagtatapos ng 30 araw na ito, nangangako ako sa iyo, hindi ka na magiging parehong tao. Dahil ang tunay na desisyon ay nagbabago sa iyo sa mismong oras na ito ay ginawa. Hindi mo kailangan ng swerte.
Hindi mo kailanman ito kinailangan. Kailangan mo ng desisyon. Maaari kang magtrabaho ng husto, mula araw hanggang gabi, ibigay ang iyong pinakamahusay araw-araw at pakiramdam mo pa rin ay nakatali ka sa parehong lugar. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ang matinding trabaho ang nagpapabago ng iyong buhay. Ang nagbabago ng iyong buhay ay ang iyong paradigma. Ito ang mga nakatanim na paniniwala at mga gawi sa loob ng iyong isipan na hindi mo napapansin. Ang paradigma ay ang hindi nakikitang sistema ng mga paniniwala at mga gawi na kumokontrol sa bawat desisyon na ginagawa mo, sa bawat aksyon na ginagawa mo, at sa bawat resulta na nakukuha mo. Naranasan ko ang bilangguan na ito. Nagpupunyagi ako ng labis, nagtatrabaho ako ng sobra, kaya madalas akong umuwing pagod, iniisip na ginagawa ko na ang lahat ng maaari ko. Ngunit ang mga resulta ay hindi dumating. Akala ko ito ay isang isyu ng pagiging mas masipag, magtrabaho ng mas maraming oras, magsakripisyo ng higit. Naranasan mo na ba ito? Para bang tumatakbo ka pero hindi umaabante? Para bang ikaw ay nasa isang treadmill, pawisan, pagod, ngunit hindi lumalapit sa kahit anong bagay na talagang gusto mo? Hanggang isang araw, natuklasan ko, hindi ang dami ng pagsusumikap ang kailangang baguhin. Ang kailangang baguhin ay ang direksyon ng pagsusumikap. Kailangan kong muling iprogram ang aking isipan. At doon nagsimula ang lahat ng pagbabago. Ang aking unang malaking pagbabago ay mula sa isang simpleng ideya. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Kung nais kong magkaroon ng bagong realidad, kailangan kong lumikha ng bagong paradigma. At marahil ngayon ay iniisip mo, Bob, paano ko ito gagawin? Ang sagot ay, ang paulit-ulit na pag-uusap ng mga bagong ideya at emosyon na kaugnay dito. Hindi ito tungkol sa pagbabasa ng isang libro at paghihintay na magbago ang iyong buhay. Ito ay tungkol sa pag-aaral, pag-absorba, pakiramdam, ulitin. Kaya nang magsimula si Mikey sa pagtatrabaho sa amin, wala siyang karanasan sa negosyo. Isa lamang siyang batang yaya. Ngunit may dala siyang isang bagay na wala ang karamihan, pagiging bukas na matuto at handang baguhin ang kanyang paradigma. Ngayon, isa siya sa mga pinakamahalagang tao sa aming pandaigdigang organisasyon. Dahil naintindihan niya, ang sikreto ay hindi magtrabaho ng mas marami. Ito ay magtrabaho ng iba mula sa loob patungo sa labas. Ang agham ay nagpapatunay nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ating mga otomatikong pag-ugali, yung mga ginagawa natin nang hindi natin namamalayan, ay kumakatawan sa higit sa 75% ng ating mga pang-araw-araw na aksyon. 75%. Ibig sabihin, kung ang iyong paradigma ay kakulangan, takot, o kabagsikan, hindi mahalaga kung gaano ka magsikap, babalik ka pa rin sa parehong gawi. Palagi. Nais mo bang baguhin ang iyong buhay? Kailangan mong baguhin ang iyong paradigma. Kailangan mong buuin ang isang bagong mentalidad. Kailangan mong makita ang iyong sarili bilang taong nakamtan na ang lahat ng iyong nais. Hindi ito tungkol sa paggawa upang maging. Ito ay tungkol sa pagiging upang makagawa. Naalala ko ang isang partikular na sandali kung saan naging malinaw ang lahat ng ito sa akin. Nasa isang bakanteng opisina ako, naglilinis ng hatingabi, at tumigil ako sandali, humilig sa lamesa at naisip ko, kung patuloy kong tinitingnan ang sarili ko bilang isang lalaking naglilinis ng opisina, ito lang ang magiging ako magpakailanman. Nang gabing iyon, nagdesisyon akong mula sa oras na iyon, titingnan ko ang sarili ko bilang isang matagumpay na negosyante. Inisip ko ang sarili ko na namamahala ng malalaking kontrata, may mga mahalagang pulong, naglalakbay sa buong mundo. Wala itong kahulugan sa aking realidad noon. Pero nagpasya akong mag-isip, kumilos, at makaramdam na parang ito ay totoo na. At alam mo ba ang nangyari? Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad. Nagsimulang makita ako ng mga tao sa ibang paraan. Nagsimula akong kumilos ng iba. At ang mga resulta nagbago. Talagang nagbago. Kaya tinatanong kita, paano mo tinitingnan ang iyong sarili? Anong kwento ang binibigkas mo sa iyong sarili araw-araw? Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang isang taong nagsusumikap para mabuhay o bilang isang taong ipinanganak upang magtagumpay? Kung talagang nais mong baguhin ang iyong buhay, narito ang hamon. Sa susunod na 30 araw, tingnan mo ang iyong sarili bilang isang taong nakamit na ang lahat ng iyong nais. Isipin ito araw-araw ng detalyado. Maramdaman ang emosyon ng tagumpay. Kumilos tulad ng gagawin ng taong iyon. Tumugon tulad ng gagawin ng taong iyon.
At higit sa lahat, maniwala, kahit na lahat ng nasa paligid mo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Dahil ang patuloy mong iniisip ay siya ring iyong maakit sa iyong realidad. At ang hindi mo binabago sa loob mo, hindi mo mababago sa labas. Ang iyong kasalukuyang paradigma ang tanging tunay na hadlang sa pagitan mo at ng iyong unang ₱1,000,000. At ang magandang balita ay mayroon ka ng kapangyarihang baguhin ang kwentong ito ngayon mismo. Hindi bukas. Hindi kapag mas maganda ang kalagayan. Ngayon, nagsisimula lahat sa isang pagpili. Isang pagpili mula sa loob papunta sa labas. Handa ka na ba para dito? Natutunan ko, sa pinakamahirap na paraan, na ang pagsubok na gawin ang lahat ng mag-isa ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin sa paglalakbay patungo sa tagumpay. Sinubukan ko na. Sa matagal na panahon, dala ko ang bigat ng mundo, iniisip na ang pagiging independent ay nangangahulugang hindi kailangan ng iba. At alam mo ba kung ano ang naabot ko mula dito? Mabagal, masakit at mag-isa. Dahil ang katotohanan, walang sino mang umaabot sa tuktok mag-isa. Ang bawat matagumpay na tao ay mayroong dinugol na gabay, isang tao na unang dumaan sa daan, isang tao na maaaring magpakita kung saan dapat maglakad at kung saan hindi. Nang sa wakas ay naintindihan ko ito, nagbago ang aking buhay. Nakakita ako ng mga mentor. Mga tao na may higit na kaalaman kaysa sa akin, mga taong nakakakita ng mga bagay na hindi ko pa nakikita. Isa sa kanila ay si Val Van de Waal. Itinuro niya sa akin ang isang bagay na sobrang simple, ngunit sobrang makapangyarihan, na nagbago ng buong pananaw ko sa buhay. Bob, mali ang iyong sistema ng paniniwala. Kailangan mong mag-aral, ulitin, at isabuhay ang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. At iyon ang ginawa ko. Lumubog ako sa mga aklat, seminar, at mga pag-uusap sa mga matatalinong isipan. Isa sa mga unang pinag-aralan ko ng malalim ay si Napoleon Hill. Binabasa ko ang Think and Grow Rich araw-araw, parang isang banal na panalangin. At hindi ko lang ito binabasa. Pinag-aralan ko, binabalikan, pinagninilayan, at ina-apply. Parang nire-reprograma ko ang utak ko, isang linya bawat pagkakataon. At iyon talaga ang ginagawa ko. Nakikita ko ang maraming tao ngayon, baka pati ikaw na nakikinig sa akin ngayon, na gustong magbago ng buhay, gusto ng mas malaking kita, mas maraming tagumpay, pero tumatanggi sa ideya ng pagkatuto mula sa mga taong nakaabot na roon. Iniisip nila na kaya nilang mag-isa, na sapat na ang kanilang kaalaman. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kayabangan na ito ay isang bitad. Ito ang ego na sumisira sa iyong mga pangarap. Kapag tinignan mo ang mga tao tulad ni Kobe Bryant, Oprah Winfrey, Elon Musk, ano ang karaniwang mayroon sila? Mga mentor. Mga guro. Hinanap nila ang pinakamahusay upang matuto. Hindi nila sinubukang mag-imbento ng bagong gulong. Nagbigay sila ng pagpapakumbaba sa karunungan ng mga taong nakapagbuo na ng malaking bagay. At sa ganitong paraan nila pinabilis ang kanilang mga resulta. Naalala ko ang isang pagkakataon kung saan ako ay lubos na naligaw. Nagsimula na akong kumita ng pera, ngunit pakiramdam ko ay walang direksyon, magulo, at nawawala sa tamang landas. Si Val ang tumingin sa aking mga mata at nagsabi, Bob, kailangan mo ng sistema. Kailangan mo ng disiplina. Kailangan mo ng paulit-ulit na pagsasanay. Kung hindi ko pinansin ang payo na yon, kung inisip ko na sapat na ang aking kaalaman, baka doon na ako natigil. Baka bumalik ako sa simula. Ipinapakita ng agham na ang patuloy na exposure sa mga bagong modelo ng pag-isip, lalo na sa pamamagitan ng mentorship at paulit-ulit na pagsasanay, ay lumilikha ng mga bagong koneksyon sa utak. Sa madaling salita, literal na nagiging bagong tao ka habang natututo mula sa mga taong unang dumaan sa landas. Ngunit para dito, kailangan ng pagpapakumbaba. Kailangan ng lakas ng loob na sabihin, marami pa akong kailangang matutunan. Kung ngayon ay nararamdaman mong parang patuloy kang paikot-ikot, na hindi mahalaga kung gaano mo pagsikapan, hindi ka pa rin umaabot sa iyong mga layunin, maaaring hindi kulang ang iyong pagsusumikap. Maaaring kulang ang direksyon. Maaaring kailangan mo ang boses ng isang mentor sa iyong tainga, na muling magtutok sa iyo kapag nalilihis ka, na magpapaalala ng iyong potensyal kapag nakakalimot ka. Masasabi ko sa iyo, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko ay nagsimula sa isang payo, isang salita, isang gabay mula sa isang tao na nakakaalam ng higit kaysa sa akin noong oras na yon. At hindi ang mga pagbabagong ito ay nangyari ng magarbong magdamag.
Ang mga ito ay naganap sa pamamagitan ng tahimik, pare-pareho, at disiplinadong pag-uulit ng mga bagong gawi, bagong kaisipan, at bagong nararamdaman. Kung nais mo talagang baguhin ang iyong buhay, narito ang aking paanyaya, maghanap ng isang guro. Isang tao na nakamit na ang iyong mga pangarap. Isang tao na lubos mong iginagalang. At higit sa lahat, maging bukas sa pagtuturo. Buksan ang iyong isipan. Pag-aralan ang kanyang itinuturo. Ulitin. I-apply. Kahit na ito ay tila nakakapagod, kahit na parang hindi ito gumagana. Sapagkat sa proseso na ito, na hindi nakikita ng mata, doon nagaganap ang tunay na pagbabago. At tandaan, maaari mong piliing matuto mula sa karunungan ng iba o mula sa sakit ng pagsubok at pagkakamali. Ang isa sa mga paglalakbay na ito ay mas mabilis at mas kaunting sakit. Ang desisyon ay nasa iyo. Ang tagumpay ay nag-iwan ng mga bakas para sundan mo. Ang tanong ay, handa ka bang sundan ang mga ito? Ikaw ay isang magneto, gusto mo man o hindi. At ang lahat ng naroroon sa iyong buhay ngayon ay naakit mo, sa pamamagitan ng frequency na patuloy mong ipinapadala, kahit na hindi mo ito namamalayan. Natutunan ko ito noong ako ay nabubuhay pa sa mga utang, hindi kasiyahan, at pagkabigo. Iniisip ko ang kahirapan. Nagsasalita ako tungkol sa kahirapan. Nararamdaman ko ang kahirapan sa aking kaibuturan. At ang resulta, mas maraming kahirapan, mas maraming bayarin, mas maraming pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Para akong nakulong sa isang siklo na ako rin ang lumilikha at nagpapatibay araw-araw. At nakikita ko ito na nangyayari sa maraming tao. Marahil ay nangyayari ito sa iyo ngayon. Nais mong umunlad, ngunit palagi mong sinasabi ang tungkol sa mga paghihirap. Nais mong yaman, ngunit natatakot ka tuwing umaga. Nais mong tagumpay, ngunit tanging kabiguan lamang ang nakikita mo sa iyong daan. At ang malaking katotohanan ay hindi tumutugon ang universo sa mga salitang sinasabi mong gusto mo, tumutugon ito sa kung ano ang iyong pinapadala na vibration. Nagsimula ang pagbabago para sa akin noong araw na naintindihan ko na kailangan kong baguhin ang aking panloob na magnetic field. Kailangan kong mag-isip tulad ng isang nagwagi. Kailangan kong maramdaman ang tagumpay na parang akin na ito. Kailangan kong kumilos na parang ang tagumpay ay tiyak. Hindi mahalaga kung ano ang nakikita ng aking mga mata noon. Hindi nagsisimula ang pagbabago sa labas. Nagsisimula ito sa loob. Isang araw, nang wala akong gaanong bagay, nagdesisyon akong mag-visualize ng isang napakalaking kontrata, isang bagay na sa realidad noon ay tila imposible. Araw-araw, ipinipikit ko ang aking mga mata at nakikita ko ang aking sarili na pumipirma sa kontratang iyon. Nararamdaman ko ang emosyon, ang kagalakan, ang pasasalamat na parang nangyayari na ito. Hindi ito madali. Ang aking rasyonal na bahagi ay sumisigaw na ito ay isang kabaliwan. Ngunit nagpatuloy ako. At hindi nagtagal, isang pagkakataon ang dumating mula sa wala at naging pinakamalaking kontrata na aking napirmahan. Binago nito ang buong takbo ng aking buhay. Ngayon, pinapatunayan ng agham ang itinuturo ng matandang karunungan, ang ating utak ay naghihiwalay ng realidad batay sa ating mga pinakamalalim na paniniwala. Nakikita mo lamang ang mga bagay na naniniwala kang posible. Kung naniniwala ka sa kakulangan, binabaliwala ng iyong isipan ang mga pagkakataon ng kasaganaan. Kung naniniwala kang hindi mo kaya, ang iyong isipan ay mag-filter ng anumang ebidensya ng tagumpay at lalo pang pinapalakas ang iyong kabiguan. Ngayon, tignan mo ang iyong paligid. Bawat bagay, bawat sitwasyon, bawat tao na bahagi ng iyong buhay, lahat ng ito ay naakit ng frequency na iyong ipinapadala. Kung hindi mo gusto ang nakikita mo, ito ay isang pagpapala, dahil ibig sabihin, mayroon kang kapangyarihang magbago. Kailangan mo lang baguhin ang iyong vibrasyon. Ngunit mag-ingat, ang pagbabago ng vibrasyon ay hindi simpleng pag-isip ng positibo. Hindi sapat na magsabi ng magagandang salita sa umaga at magdusa ng takot, pagdududa, at pagkabalisa sa buong araw. Ang pagbabago ng vibrasyon ay isang malalim na pagbabago. Ito ay ang muling pagprograma ng iyong nararamdaman, ang pagsulat muli ng iyong mga paniniwala tungkol sa kung ano ang posible para sa iyo. Gusto kong hamunin ka. Sa susunod na 7 araw, bantayan mo ang iyong mga iniisip na parang binabantayan mo ang pinakamahalagang yaman ng iyong buhay. At sa bawat pagkakataon na may sumulpot na iniisip na takot, duda,
o limitasyon, dahil tiyak na lalabas ito, palitan ito agad ng isang iniisip na puno ng kasaganaan, kakayahan, at ganap na pananampalataya sa iyong tagumpay. Kapag binago mo ang iyong vibrasyon, binabago mo ang iyong punto ng atraksyon. At kapag binago mo ang iyong inaakit, hindi maiiwasan na mababago mo ang iyong buhay. Hindi ito isang teorya. Ito ay isang batas ng kalikasan, kasing totoo ng grabidad. Tandaan mo, ikaw ay isang makapangyarihang magneto. Ang tanong ay, ano ang nais mong simulan na akitin mula ngayon? Pumili ka ng matalino dahil palaging nakikinig ang universo. At ibibigay nito sa iyo ang eksaktong bagay na hihilingin mo, hindi sa mga salita, kundi sa enerhiyang ipinapadala mo sa bawat pintig ng iyong puso. Hindi mo kailangan ng swerte upang buuin ang hinaharap na nais mo. Kailangan mo ng desisyon, kailangan mong baguhin ang iyong mga paradigma, kailangan mong patuloy na mag-aral mula sa mga taong nakarating na sa lugar na nais mong marating, at higit sa lahat, kailangan mong itugma ang iyong enerhiya sa mga bagay na nais mong akitin. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang isang karaniwang buhay ay nagiging isang pambihirang buhay. Ngayon, kung nais mong magpatuloy sa iyong pag-unlad, samantalahin ang susunod na video na lalabas sa iyong screen. Dito, magta-take pa tayo ng isa pang hakbang sa iyong paglalakbay patungo sa karunungan, upang ikaw ay maging 1% mas magaling kaysa sa ngayon. Maniwala ka, ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay humuhubog sa iyong bagong hinaharap. Maraming salamat sa pagiging dito kasama ko. Hinihintay kita sa susunod na video.